Dahil nga sa pupunta ng ruin ng ating bida ay iniisip ni Zujin kung magkakaroon daw kaya ng friendly competition sa pagitan ng ating bida at ng iba pang top talents ng Dragnet. Pero nagtataka din daw itong si Zujin dahil hindi sinasabi o sinabi ni Master kahit kanino na apprentice o estudyante niya ang ating bida. Pero mukhang tinuturuan niya daw ito ng sword pick secret technique. Kung iisipin mo ay magkapit-bahay lang ang dalawa, wika naman ni Nieting. At dahil sa napinsala ang physique ni Master ng mga panahong on ay malamang sa nais daw ni Master na magkaroon agad ng estudyante ng mga panahon na yun upang ipamana ang kanyang kaalaman, yun nga daw umano ang naging pagkakataon ng ating bida upang matutunan ang sword technique niya. Gayunpaman ay hindi ito sigurado kung maituturing ba na isa talaga ang ating bida sa estudyante ni Master dahil hindi naman daw siya ni-recruit ng Fonts Gang. Bigla namang may tumawag kay Nieting at nang sagutin nga niya ito ay nasabuyan siya ni Zujin sa gulat dahil may sumigaw ng daddy sa kabilang linya. Ang bata pala sa likod ni Yishaw ang sumisigaw ng daddy, habang si Yishaw naman ay tinatanong kung pwede ba siyang makahingi ng admission notice upang makapasok sa Cultivation College sa kadahilanang madami pa daw siyang kailangang matutunan. Dahil nga imposible naman ang nais ni Yishaw at nabasa siya dahil sa tawag nito ay sinigawan niya ito ng maglaho ka na. Tago sa tenga labas lahat ng tutuli ni Yishaw at halos hangginin pa ang mga nasa paligid niya. Samantala mabilis namang binuksan ng ating bida ang aparador niya upang makapag-impake, pero dahil sa konti lang ang kasuotan niya ay wala naman siyang mapili at may dala. Sakto namang nag-text si Yutang at mamayang gabi daw ang alis nila kung saan may driver pang susundo sa ating bida, kaya naman kailangan niya daw magmadali upang makapamili at magtungo sa mall. Sinabi nga din nito na okay lang naman gumastos ngayon dahil siguradong mababawi ko naman lahat pag nakapasok ako sa ruin. Pagdating nga niya sa mall ay ginawa niya itong palengke kung saan nais niya ng 60% discount sa binibili niyang damit, pero ayaw naman pumayag nito dahil wala na daw silang kikitain. Pero kung ayaw nga daw ng 60% off ay 70% off na lang, wika ng ating bida hanggang sa bumaba pa ng bumaba ang offer ng ating bida, at wala na nga itong nagawa. Kaya sinabi na lang na bahala ka na sa press yung nais mo at may sukli pang negative points. Ilang sandali pa ay maganda ang ngiti nito dahil nakakita siya ng sand goggles, tatanungin pa lang sana ng ating bida kung magkano ang presyo nito pero sinabi na ng seller na ibibigay na lang ito ng libre sa ating bida upang hindi na sumakit ang ulo niya sa kakulaitan nito. Masyado ka namang mapagbigay, wika nga ng ating bida sabay sinabing nahihiya daw siya. Napabuntong hininga nga ito at buti na lang daw mukhang hindi na siya babaratin ng ating bida. Hindi na nga siya binarat nito pero dahil sa libre lang binibigay sa kanya ang sand goggles ay baka pwedeng pakibalot na lang din ng libre, nahihiya ka pa ng lagay na yan, ang tigas ng mukha, wika nga ng seller at nagbayad pa siya ng negative points sa ating bida. Nakalibre na kumita pa, kaya naman masayang lumabas ng mall ang ating bida. Paglabas nga nito ay agad niyang tinignan ang kanyang cellphone at nakita na madami ng missed call si Yutang sa kanya. Agad na itong nagtungo sa tagpuan nila, habang si Yutong ay pinagpapawisan na kakaisip sa kung nasaan na ang ating bida ay bigla itong lumabas at madaming daladala. Sinabi nga ng ating bida na bilang miyembro ng Dragnet at Snares ay kailangan niyang makipag-usap at malaman ang opinyon ng mga mamamayan sa presyo ng mga bilihin matapos mag-umpisa ang era ng superpower. Kaya naman tinatanong ni Yutang kung ano ang natutunan ng ating bida sa pag-iikot niyang ito. Nalaman nga daw ng ating bida na tumaas ang presyo ng mga bilihin matapos mag-umpisa ang era ng superpower, pero muli naman tinanong siya ni Yutang kung hindi ba nakipagbartan lang ito sa mall at malamang na inabot ng mahigit 1 oras para lang makabili ng isang medyas at late na nga daw ang ating bida. Kaya naman tinanong nito kung nasaan na ba ang sasakyan nila at pwede na silang umalis. Inilabas nga ni Yutang ang paborito niyang scooter upang makaiwas daw sila sa traffic. Ilang sandali pa ay nakita naman na ng ating bida ang mga makakasama niya na pupunta ng ruin. Ito nga daw ang huling batch dahil kinailangan pa nilang manatili sa klinik upang magpagaling sa mga natamo nilang pinsala mula sa training camp. Napapatanong naman ang mga ito kung sino daw ba ang ating bida, at dahil sa maputi daw siya ay mukhang hindi ito galing sa training camp at ginamit lang ang connection nito sa Dragnet upang makapasok ng ruin. Sinabi pa nga ng isa na tama ka dyan, mukha nga siyang hindi naarawan, yung mga top student na may top physique ay mas may itim pa sa atin kaya malamang na hindi kabilang sa mga top student yan, makukumpirma naman daw nila ang mga akala nila sa ating bida habang nasa biyahe sila. Hanggang sa biglang dumating ang head coach nila, na agad namang nilapitan ng ating bida at nagtatawanan ang mga ito kaya lalong napaisip ang mga makong sa likuran.
Hanggang sa ilang sandali pa ay tinawag nitong koronel ang ating bida at sinabing na-assign siya dito upang maging coach. Sinabi pa nga nito na maganda ang naging performance ni Xiaoyu sa training camp. Habang ang ating bida naman ay iniisip na natatakot itong sabihin ng ating bida na binugbog niya ito nang nasa training camp siya sa capital. Samantala ang mga makong naman ay tinatanong kung kailan daw nila nakita ang head coach na mabait makipag-usap sa isang tao. At ngayon na lang daw kaya napapatanong sila kung bakit nakangiti itong nakikipag-usap sa ating bida at malamang nga daw siguro na bigatin ang background o backer ng ating bida. Kumpirmado na nga daw na makakasama lang nila ito dahil sa koneksyon ng ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi nito na ang magiging performance nila sa Ruin ay ma-record sa kanilang profile kaya wag nilang maliitin ang pagpasok nila sa Ruin na ito, at mabilis naman silang sumagot. Nauna na ngang sumakay ang ating bida at habang nasa biyahe ang mga ito ay tamang tulog lang siya. Kaya naman masyado daw pabaya ito at nakuha pang matulog imbis na ayusin ang mga kagamitan niya na papasok sa Ruin. Pero ano nga daw bang aayusin niya wala naman daw itong dala kahit isa kaya malamang na magpapakamatay lang daw ang ating bida sa loob ng Ruin. Habang ang ating bida naman ay bumiling lang at iniisip na lalo itong lumalaki habang hinahasa niya ito. At matapos mabuo ulit ang Snow Mountain ay magkakaroon ulit siya ng bagong espiritu ng espada. Samantala hindi naman daw inaasahan ni Master na magsisilang ng espiritu ng espada ang Snow Mountain ng ating bida matapos itong masira. May mga kwento nga daw dati na nasira ang mga Snow Mountain pero hindi sila nagkaroon ng espiritu ng espada kaya naman nakapagtala ng bagong kaalaman at record sa kasaysayan ng kanilang sektor ang ating bida. Nakahanap nga daw ng bagong paraan ang ating bida upang magkaroon ng espiritu ng espada at nagbukas o nagbibigay daan ito para sa bagong henerasyon, kaya naman kailangan na matala ito sa kasaysayan ng kanilang sektor. Pero hindi pa naman daw miyembro ng Sword Peak ang ating bida, kaya iniisip ni Master kung paano niya ito ilalagay sa records ng kasaysayan nila. Iniisip nga ni Master kung pwede niya itong tawagan upang gawin ang ganap na miyembro ng Sword Peak ngayon. Pero pag ginawa naman daw niya ito ay ito na ang magiging pinaka-casual na seremonya ng pagtanggap ng estudyante at bagong miyembro ng sektor nila. Kaya hindi bali na nga daw wika ni Master at sinimulan nitong isulat ang patungkol sa isang talentadong binata na may pangalang Lucio, kung saan nalagpasan nito ang founder ng kanilang sektor at nagkaroon ng Snow Mountain bago pa man mabuo ang Energy Ocean. Nakasaad nga din dito na matapos niyang wasakin ang Snow Mountain ay nagkaroon siya ng espiritu ng espada at kasalukuyan niya ulit binubuo ang Snow Mountain niya dahilan upang makapagbigay ng bagong daan o pamamaraan sa bagong henerasyon ng kanilang sektor. Matapos ng magsulat ni Master ay na-imagine na nga niya ang magiging reaksyon ng mga makakabase sa kwento ng ating bida at mga naging achievement nito para sa kanilang sektor. Samantala paggising naman ng ating bida ay binigyan siya ng pagkain ng lalaking ito. Tinanong nga siya ng ating bida kung ilang sundalo ang nagtungo sa Ruin upang suportahan ang misyon na ito. Sinabi nga nito na mga 10,000 sundalo, pero wala naman kaming masyadong gagawin kundi magdala at mag-ayos ng mga supplies dahil mas mature o malalakas na ang Vital Class ngayon. Sinabi naman ng ating bida na kailangan nilang mag-ingat at manatili sa safe area upang hindi sila aksidenteng mapasok sa Ruin dahil magiging mapanganib ito para sa kanila. Wala naman daw problema wika nito at nakaayos naman na ang lahat. Sinabi naman ng lalaking may dilaw na buhok na kung sakaling aksidente silang mapasok sa Ruin ay puprotektahan naman daw sila ng ating bida diba? Natulala naman ang mga kausap ng ating bida nang biglang sumingit ang mga makong na ito at sinabing pag nangyari ay siguraduhin ninyong uunahin namin ang kaligtasan nyo. Tama wika naman ng makong na may brown na buhok pero hindi daw nila masisiguro kung maprotektahan daw nila ang ating bida. Sinabi na nga lang ng ating bida na mukha kayong malalakas pakiusap protektahan nyo din ako pag nagkita tayo sa loob ng Ruin. Sumagot naman ng makong at sinabing kailangang matutunan ng ating bida na protektahan ang kanyang sarili kaysa humingi ng tulong sa kanila. Dahil nga sa sagot nito ay tinanong ng ating bida kung nakita o kilala ba nila si Xiaoyu mula sa Luo City, at mula sa pagyayabang ay naging takot ang makikita sa kanilang muka. Iniisip nga ng ating bida na dahil sa mga itsura nila ngayon at negative points na binigay nila ay malamang sa binugbog ni Xiaoyu ang mga ito. Pinasundan pa nga nito ang kanyang pang-aasar at tinanong kung ganun ba talaga kalakas si Xiaoyu. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi ninyo kayang talunin ng isang bata kaya naman lalong nainis ang mga ito, at muling nagbigay ng negative points. Habang iniisip nga nila ang ginawa ni Xiaoyu sa kanila ay sinabi ng lalaking ito na malakas talaga si Xiaoyu dahil maging ang pinagplanuhan nilang disorchid ay madali nitong nasira ng mag-isa.
Kaya naman daw pala wika ng ating bida at ito nga daw ang sinasabi nila na ang mga tuta ay puro kahul lang ang alam. Kaya naman lalong nagalit ang mga ito at sinabing binugbog man kami ni Xiaoyu pero nakuha naman niya ang respeto mula sa amin, hindi katulad mo na koneksyon lang ang ginagamit upang makapunta ng ruin, nirerespeto nga daw nila si Xiaoyu at para sa kanila ay isa itong bayani, at baliwala daw ang tulad ng ating bida na umaasa lamang sa mayaman niyang magulang. Habang patuloy ngang kumakain ang ating bida ay sinabi pa ng mga ito na may kuya daw si Xiaoyu at isa itong major sa Dragnet, kaya naman napapaisip daw sila kung kailan nila makikita ng personal ang kanyang kuya na si Lu Shu. Sinabi naman ng ating bida na malamang sa gwapo, kaakit-akit, malakas at mayaman si Lu Shu, pero bigla naman sinabi ng isa na hindi naman kailangang maging mayaman ng bayani, pero sinabi din ng ating bida na dapat yumaman o mayaman ang isang bayani. Samantala sa sumunod na araw ay pinapababa na ang mga ito upang matignan ang mga ID nila, kung saan pila-pila nga ang mga ito upang ipakita ang kanilang ID at makapasok sa area kung saan matatagpuan ang ruin. Habang ang ating bida ay dala ang entry permission na pirmado ni Nieting, kaya naman sinaluduhan siya ng nagbabantay at agad na pinapapasok ang ating bida, dahilan upang matahimik at lalo na namang magtaka ang mga makong na ito. Tinanong naman ng ating bida kung nasaan na ang mga vital class, at habang binibigay nga nito ang badge ay sinabing pumasok na sa ruin ang mga ito. Akala nga daw ng ating bida ay magkikita muna sila ni Xiaoyu dito bago sila pumasok ng ruin, kaya napapaisip ito kung kamusta na daw kaya si Xiaoyu at kung ligtas ba siya. Tinanong nga niya ang lalaki kung gaano na sila katagal sa loob ng ruin at sinabi nitong 5 araw na. Iniisip nga ng ating bida na kung 5 araw na sila sa loob at si Tandang Bailey pa ang leader ay malamang sa malapit na nitong makuha ang formation core at masasayang ang punta niya dito. Sinabi nga ng ating bida na malamang sa nasa panganib ang mga vital class sa loob ng ruin ngayon, at bilang kapwa nila estudyante at miyembro ng Dragnet at Snares ay kailangan na nating pumasok sa loob upang iligtas sila. Mukhang naiiyak na nga talaga ito dahil iniisip niyang lumilipad palayo ang pera dahil makukuha ni Bailey ang lahat ng kayamanan. Kaya naman napatanong ang lalaki sa kung bakit ganun ang itsura niya at biglang nag-aapura. Gayunpaman ay kailangan daw nilang maghintay upang sabay-sabay silang makapasok, tutal iset kalahating oras na lang naman ang hihintayin nila. Samantala napansin naman ng ating bida ang kumpulan kung saan sinasabi na malamang sa isang top-level physique ito at kakabalik lang mula sa isang misyon, ang tinutukoy nga nila ay si Chen Zuan na nakuha pa nilang buhatin. Pero matapos nitong mapansin ang ating bida ay agad itong umiyak at yamakap sa kanya kaya lalo na naman silang nagtaka. Masyado nga daw mahirap ang mga pinagdaanan niya ng mga nakaraang buwan, pero dahil saan dito na ang ating bida ay magiging ligtas na siya. Tinanong naman ito kung ano ang nangyari sa kanyang mga mata, sinabi nga nito na muntik na siyang mabulag dahil ang lugar kung saan siya pinadala ni Nieting ay puno ng nakakalasong hamog, pero mukhang madami naman daw itong natutunan wika ng ating bida dahil nag-mature na din daw siya. Sinabi nga ni Zuan na ang mga mata niya ay wala pa din sa magandang kondisyon at aabutin pa ng kalahating taon upang tuluyang gumaling, hindi nga daw niya makita ang kahit na anong bagay pag malayo na ang distansya nito, kaya naman kailangan niya daw ang tulong ng ating bida upang manatili siyang ligtas sa ruin na ito. Tinanong naman ng ating bida kung ano ang nakikita niya, at 1 buwan nga daw wika ni Zuan, kaya naman sinabi ng ating bida na 384,403.9 kilometro ang layo ng buwan mula sa Earth. Gaano ba kalayo ang gusto o dapat mong makita? Nagbigay nga ito ng negative emotion matapos mabisto ang pagkukunwari niya. Samantala lalo naman daw nalilito ang lalaking ito matapos silang dumating sa campsite, at iniisip kung nagkamali ba siya ng pagkakakilala sa ating bida, parang narinig nga daw niya na tinawag itong Shu ni Zuan kaya tinanong niya ang mga kasama niya kung sino na ang may kapamilya na may pangalang Shu. Ilang sandali pa ay naghanda na ngang pumasok ang mga ito. Maiyak-iyak na nga ang ating bida dahil sa wakas ay aalis na sila at tila ang bagal daw ng oras habang iniisip niya na inuubos ni Tandang Bailey ang kayamanan sa loob ng ruin. Bigla namang may pagsabog ang nangyari bago pa sila makapasok ng ruin kaya napapaisip ang ating bida sa kung ano ang nangyayari, at lumalabas nga mula sa butas ang mga butiking ito. Nang mapansin nga ng ating bida ang mga butiki na lumalabas ay agad itong nagtungo sa butas at lokasyon ng mga ito habang iniisip na karamihan sa mga butiki na ito ay D-rank at may ilan ding C-rank. Pero bakit daw kaya sinasadyang atakihin ng mga ito ang mga ordinaryong sundalo na hindi naman tumatalab ang mga baril sa butiki? May mga Dragnet at Snares naman daw sa grupo nila pero iilan lang din ang C-rank.
Mas mabilis pa din nga daw ang galaw at pag-atake ng mga butiki na ito kaya kailangan silang tulungan ng ating bida. Nilabas nga niya ang kanyang seal at ginamit ang mga spiritual weapon niya dito upang atakihin ang mga butiki. Ilan nga sa mga butiki ay agad na namatay kaya sinasabi ng mga pangkaraniwang tao na malakas ang ating bida. Sunod ay ginamit niya ang sword pick technique, habang si Zuan naman ay diretso ang pagsigaw sa pangalan ng ating bida at sinasabing hintayin siya nito. Kaya naman natahimik ang mga makong na ito at sinisigurado pa kung Lucio nga ang pangalan niya at mukhang nagkamali nga daw sila ng pagkakakilala sa ating bida. Patuloy naman sa paglaban at pagpatay ang ating bida sa mga butiki, habang iniisip na ang waves ng sword power niya ay konti pa din kahit na ginamit na niya ang lahat ng ito, kaya mas malakas pa din daw si Master sa kanya dahil ang waves ng sword power o waves ng espada ni Master ay aabot ng 10,000 o mahigit pa. Nang makita nga niya ang butas ay iniisip ng ating bida kung may mga butiki pa kaya sa ilalim nito. Bigla namang lumapit ang lalaking ito at nagpasalamat sa ating bida dahil kung hindi daw ay malamang sa naubos na sila ng mga kasamahan niya. Habang binabalik nga ang mga spiritual tool ng ating bida ay nagpakilala ito bilang si Chen Hao sabay tanong sa pangalan ng ating bida, pero sinabi lang naman ng ating bida na confidential ang pangalan niya, kaya hindi naman na daw magtatanong ulit si Chen Hao. Tila santo nga ang tingin ni Chen Hao sa ating bida habang iniisip kung trump card ba siya ng organisasyon, dahil napakaastig daw ng ating bida, pero biglang dumating si Chen Zuan at sinisigaw ang kanyang pangalan. Kaya na-petrify ito at di nakapagsalita, habang si Chen Hao naman ay iniisip na di ba dapat confidential ang pangalan niya. Tinawag namang pinsan ni Zuan itong si Hao na napapatanong kung kakilala ba ni Zuan ang ating bida. Sinabi nga nito na ang ating bida ang tumulong sa lolo nilang si Tandang Bailey upang mag-breakthrough sa A-rank, kaya naman lalong namamangha si Chen Hao sa ating bida at ang ginamit nga daw na abilidad ng ating bida kanina ay kayang pumatay ng pangkaraniwang B-rank na butiki. Ilang sandali pa ay tinanong nito ang ating bida sa kung ano na ang dapat nilang gawin, habang ang ating bida naman ay nararamdaman ng enerhiya mula sa ilalim ng butas na ito kaya sigurado umanong mayroong kung ano sa baba. Sinabi nga ng ating bida na manatili na lang sila dito at siya na lang ang bababa. Sinabi naman ni Zuan na hindi pwedeng bumaba mag-isa ang ating bida dahil mapanganib at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa ilalim nito. Kaya naman sinabi ng ating bida na pwede siyang sumama kung gusto niya, at bigla ngang sumakit ang kanyang mga mata dahil napuwing daw ito ng buhangin at mukhang mabubulag na siya, kaya hindi siya makakasama sa ating bida. Sinabi naman ng kanyang pinsan na tutulungan niya ito upang maalis ang buhangin, pero lalo lang itong nagsakit-sakitan at sinabing isusumbong niya ang kanyang pinsan sa asawa nito na kumukupit siya ng pera habang ang ating bida naman ay tahimik lang. Dahil ang ahas nga daw nito ay tila balisa at may nais itong kainin sa ilalim ng butas na ito kaya kailangan niyang bumaba, kaya naman agad-agad na nagtungo sa butas ang ating bida. Samantala ang mga makong naman na ito ay iniisip na tama nga ang sinabi ni Xiaoyu at masyadong malayo ang agwat ng lakas nila sa kanyang kuya, napapatanong nga ang mga ito kung kailan kaya sila lalakas tulad ng ating bida, habang ang magpinsan naman na ito ay nagdadalawang isip pa din kung dapat ba nilang sundan ang ating bida. Hanggang sa sinabi ni Zuan na siguradong ligtas si Lu Shu, pero pag tayo ang tumalon sa butas na yan ay sigurado ding bali ang mga binti natin. Kaya naman napagdesisyonan nila na maghintay at magbabantay na lang sa butas na ito. Tinanong nga ni Chen Hao kung nais ba ng mga ito na manatili dito upang hintayin ang ating bida at payag naman daw sila. Sinabi nga ng lalaking may green jacket na hindi man sila makakalaban sa tabi ng ating bida pero hindi na din masama na binabantayan nila ang likuran niya. Samantala sa ilalim ng nga butas ay nakalabas ang seal at dalawang flying sword ng ating bida upang manatili siyang handa sa anumang panganib na maaaring dumating. Habang ang ahas naman niya ay patuloy pa din ang pagkabalisa at pagnanais na kainin ng isang bagay sa lugar na ito, kaya naman masyadong napapaisip ang ating bida sa kung ano kaya ang bagay na nais ng kanyang ahas mula sa lugar na ito.